Direktiba ni Pangulong Marcos Jr. para sa efficient energy utilization ng mga tanggapan ng pamahalaan, ating tatalakayin kasama si Director Patrick Aquino mula sa Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Director Aquino, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, ma'am, at sa mga nanonood at nakikinig ng Bagong Pilipinas ngayong hapon. Magandang tanghali po. Kasama ko po dito si Nina Corpus, ito po si Chia Tienza. Sir, kamakailan po ay nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. para sa efficient use of energy ng mga tanggapan ng pamahalaan. Maaari niyo po bang ipaliwanag itong Government Energy Management Program? At kailan po ang implementasyon ng programang ito, sir? Opo. Yung ating Government Energy Management Program or GEMP, actually, nakasaad ito sa Republic Act number 11285 or yung ating Energy Efficiency and Conservation. Kasalukuyan na itong ipinapatupad. Ang layon lamang ng ating accelerated implementation ng ating GEMP ay paalalahanan ng ating mga kasamahan sa pamahalaan na mas paigtingin ang pag-implement nito. Lalong-lalo na nga po sa bilang pagtugon sa El Nino na ating kakaharapin sa mga susunod na buwan. Ano po ang magiging proseso ng monitoring sa mga tanggapan ng pamahalaan? Opo, yung ating pong monitoring, ang ating pong paalala sa ating mga kasamahan sa pamahalaan, meron po tayong GEMP online system, gemp.doe.gov.ph, kung saan doon po natin binomonitor yung mga reports. Magsasagawa rin po ang ating kagawaran ng enerhiya, ng mga energy spot checks at energy audits sa iba't ibang panig at mga opisina ng pamahalaan para makita ang compliance ng ating mga kasamahan sa pamahalaan. Okay, sir, ano naman po ang mangyayari sa mga tanggapan na mapapatunayang hindi nakakatipid o yung may mataas na consumption po sa enerhiya? Ang unang-una sa lahat, ang tinitignan natin kung ano yung naging dahilan sa pagtaas ng kanilang konsumo. Pero bukod dito, paaalalahanan natin ang ating mga kasamahan sa pamahalaan yung programa nga natin. Sa ilalim ng ating GEMP, ang yun nito ay pababain ng konsumo, hindi lang ng sa kuryente, maging yun sa paggamit rin ng ating sasakyan. Kaya nga po ang ating paalala sa ating mga kasamahan sa pamahalaan, tignan, pasadahan natin yung mga proseso natin, tignan natin yung paggamit natin ng mga appliances, at mayroong mga opportunities tayong makikita na para pababain yung ating konsumo. Yun lang naman ang kailangan nating pakuin na ating mga kababayan. Kagaya rin ng ating patuloy na paalala sa ating mga kabahayan sa mga negosyo na ganoon rin ang kanilang gawin. Alright, so suggestion nyo po ba na imbes na mag-meeting in person, di ba, minsan Zoom na lang at makakatipid ka pa sa gasolina at pati rin sa kuryente, di ba? Ano pa po yung mga paraan sa tingin nyo makakatipid? Opo. Ang ginagawa natin, may mga resolution na yung ating Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee or IAEEC. Bahagi nga sa mga rekomendasyon natin bilang pagtugon hindi lang sa El Nino o sa traffic, ay yung tinatawag nating flexible work arrangement na kung saan iniingganyo natin ang ating mga opisina ng pamahalaan na mag-work from home nga kung kakayanin natin at yung may mga frontline services, syempre bawasan natin kung kaya. Lahat po itong mga reglamento ito syempre kailangan tumutugon pa rin sa mga requirements ng ating Civil Service Commission. Bukod pa dito yung patuloy nating paalala na sa paggamit po ng aircon, mapag-gobyerno po, mapakabahayan, huwag po nating ibababa yung thermostat sa below 24 degrees. Batay po sa pag-aaral ng ating DOE, sa bawat degree pong ibinababa natin sa 24 degrees, nasa 2 hanggang 5% po yung nadadagdag na pagtaas sa konsumo. Panatilihin din po nating malinis yung air filter at yung ating po mga electric fans, linisin din po natin yung plate. Yun po yung mga isang halimbawa natin nakikita na makakapagpataas ng ating efficiency at makakapagpababa po ng ating gasto sa kuryente. Yung pong hindi bababa sa 24 degrees, ano? Pati pa sa mga kabahayan, yan rin ba ang iyong rekomendasyon? Kasi marami rin yung mga naka-aircon pag natutulog sa gabi, tapos nakakumot ng makapal, usually nasa 20 degrees yan, minsan 19. Pero yung 24, parang medyo mainit po yun. Opo, kaya nga po inaanyayahan natin yung ating mga kababayan na bisitahin yung ating DOE website. Kadalasan po kaya tayo nahihirapan yung aircon o sinasagad natin yung thermostat. Hindi po akma yung sukat ng ating aircon na binili or ginagamit dun sa size po ng kwarto. Ang ating pong paalala, kung bibili po tayo or mag-i-invest sa ating aircon,
gawin na po natin itong inverter. Kung ginagamit po natin ito ng higit 8 o 6 na oras sa isang araw, mababawi po natin yung cost ng difference ng ating inverter kaysa dun sa conventional sa loob lang po ng mga 2, hindi hihigit ng 3 taon. Alright, speaking of mga inverter, marami po sa ating mga tanggapan ang medyo luma na pagdating sa mga gamit at infrastructure na maaaring dahilan ng mataas na konsumo. Ano po magiging hakbang ng Energy Department para dito? Ang hakbang na ginagawa natin, Ms. Nina, at sa mga tagapakinig, syempre papasadahan natin. Batay rin po dun sa ating AO15, nagagawa po tayo ng inventaryo. Ang layon po natin sa mga susunod na taon, ma-improve na po yan, ma-retrofit na natin, mapalitan na po natin ng mas energy efficient options yung mga appliances at ginagamit ng ating pamahalaan. So asahan po ng mga kasamahan natin sa gobyerno na mag-roll out po tayo ng programa para po ma-upgrade or mas maging energy efficient po yung mga existing appliances na po at ginagamit na equipment ng ating pamahalaan. Right, sir, kanina po nagbanggit po kayo ng mga halimbawa no pagdating sa energy conservation. Pero paano po kayo makakahikayat sa mga actual employees na gawin po yung mga gusto nyong mangyari? Ano pong balak nyong hakbang para sila ay ma-entice na sumunod po sa inyo? Bukod ma'am sa Ms. Chi, dahil inutos na ito ng ating mahal na Pangulo, meron rin pong mekanismo sa ilalim po ng ating Government Energy Management Program na maaari pong yung mga karagdagang insentibo na maibigay sa ilalim po ng ating PRACE, halimbawa, na tinatawag pong Energy Efficiency and Conservation Incentive. Yun po yung ating layon na para sa pagpapaigting po ng kanilang pag-practice, meron po silang maaaring tanawin sa dulo po ng taon na maaaring karagdagang benepisyo para po sa kanilang patuloy na pagsuporta sa programa. Okay, sakaling maging matagumpay ang programang ito, ano po ang inaasahan nating balik nito pagdating sa sektor ng enerhiya at ano po ba ang pinaka-objective ninyo sa programang ito? Ang pinaka-objective natin, Ms. Nina, syempre ma-achieve natin yung higit sa 10% na kabawasan sa ating konsumo ng enerhiya maging sa produktong petrol. Kung maibabalita ko lang naman, itong nakaraang taon 2023, hindi pa pinaigting ang programa, naka-generate na tayo ng actual savings sa ating pamahalaan ng higit 300 milyong piso at mahigit 25 million in terms of fuel savings. Yun yung actual pong na itutulong na iaambag ng ating mga ahensya ng pamahalaan kung natin pong mapapaigting po natin yung ating GMP. Okay, malaking tulong nga po to, no? Nakakatulong to sa pagbawas ng kailangan bayaran pagdating dito. And at the same time, ako personally, no, Nina, you lead by example. So kung ang administrasyon na to, ito ang gustong mangyari na lahat ng mga Pilipino ay mag-conserve ng energy, maganda nga naman talagang umpisan to sa loob ng mismong mga opisyal at opisina. Correct, yes. Yung iba nagbabike to work, di ba? Yung nagko-commute to work, you don't need to bring your own car, di ba? Yes. Tsaka yung sabi ko kanina, Tama mahilig po. lang sa malamig, nagkukumot, di wag ka magkumot sa gabi. Kunya, sa inyong mga bahay. Or manipis na kumot. Di ba? Yes, Napapagalitan rin ako dyan Diba? Kasi sabi ko, bakit ang lakas ng aircon mo? Tapos ang kapal ng kumot mo. Correct. Bawasan mo na lang yung aircon mo. Yes. Makaka-save ka pa ng electricity. Okay, mensahe na lang po Tama sa po ating yan. mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Opo, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, hindi lang sa pribado o maging sa publikong sektor, tandaan po natin, you have the power. Energy efficiency starts with you. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Patrick Aquino mula sa Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy.